ba mga kababayan may lumabas na balita na kung saan eto daw pong Korean fugitive na nakatakas mga kababayan, parang ang dating pinatakas pa ng mga taga Bureau of Immigration. Pakitama na lamang po ko ha kung ako po ay mali. So ngayon, pakinggan po natin mga kababayan etong nakita po nating balitang ito. At dito po, disclaimer lamang po, lahat po ng sasabihin natin base po sa nakita, narinig, nabasa, napanood mga kababayan, at base na rin po sa sarili po nating opinyon. So ngayon, pakinggan po natin mga kababayan etong balita galing po sa teleradyo. Kasi interview po ito about po dun sa nakatakas na fugitive mga kababayan, na Korean fugitive na kung saan nasasangkot sa iba't ibang klase ng kaso. So ngayon ito, play po natin. Si Ma'am Dana Sandoval, tagapagsalita po ng Bureau of Immigration tungkol sa iba-ibang isyong ibinabado po sa Bureau. Good morning, Ma'am Dana. Good morning, Christian. Welcome back po. Good morning. Magandang umaga po. Opo, ma'am. Siguro umpisahan po natin kasi medyo marami-rami po yung mga issue ngayon sa BI. Umpisahan po natin doon sa Korean na may kaso po ng tax fraud ba? Tama? Doon sa report po kagabi, di umano ay tinulungan ba ng tatlong taga-BI itong Korean na ito? Ano po ba ang nangyari, ma'am? Yes, it's a very disappointing case. Ito pong Korean na ito ay isang pugante, fugitive from justice. May kaso po ito sa Korea for parang meron siya mga fraudulent investments or nang hihikayat sa mga fraudulent investments. So, siya po ay nahuli natin 2023 pa, pero hindi pa po natin na-deport dahil may pending po siya na case. Wait lang. Ano ba yung tinutukoy dito ni Ma'am Lorna Tarun? Sabi dito, Asus, lahat ng binasa mong verse, kayo yan. Alin po ba? Yung balita about sa pag-alis ni Duterte ng palihim or yung tinutukoy nyo yung about kay Marcoleta? Dito sa Pilipinas. So, nung araw po na yon, I think that was March 4, dinala po siya sa korte upang humarap sa hearing doon sa kaso niya na estafa here in the Philippines. Doon po siya nakatakas. Yun po ang explanation nung tatlong escorts. Ngayon mga kababayan, sinasabi dito nung ni Ma'am Diana Sandoval, spokesperson ng Bureau of Immigration, ito daw pong fugitive, na Korean fugitive na ito na nakaharap sa iba't ibang klase ng kaso, dinala sa korte sa hearing, mga kababayan. Tapos doon daw po nakatakas. Yun yung report na ipinasa nung tatlong taga Bureau of Immigration, mga kababayan. Pero doon sa report na yon, taliwas pala kasi nakita sa CCTV, mga kababayan, na parang di umano dinala pa ata sa isang bar etong Korea na ito na naging dahilan para makatakas po. Sa madalit salita, pinatakas, mga kababayan. So ito nga yung sinasabi natin na dapat talaga ito pong Bureau of Immigration balasahin na ng ating gobyerno. Ano po, at lahat ng mga taong kurap dyan, pagtatanggalin na at palitan ng mga tao na nararapat po talaga sa kanilang posisyon. Kasi mga kababayan, hindi maayos yung mga sistemang ganitong klase kung yung mga kurap ay mananatili po dyan at hindi po mapapalitan. Katulad na lamang saan kayo nagkatala nung nagkaroon ng hearing about Pogo, yung last hearing ni Senator Risa Hontiveros, tinatanong itong mga taga Bureau of Immigration about po sa lokasyon na pinupuntahan itong si Harry Roque. Pero wala po silang matibay na maisagot, mga kababayan. Daig pa sila nung intel ni Senator Risa Hontiveros. Kaya nga kung tutusin, mga kababayan, siyempre ilang buwan na rin yung nakalipas, tapos na 2024, hinihingan sila ng update kung ano ba nangyari, kung paano ba nakatakas etong si Alice Guo noong 2024. Hanggang ngayon wala pa silang update na maibigay. So doon pa lang, mga kababayan, makikita nyo na meron na talaga na hindi magandang nangyayari dyan po sa Bureau of Immigration. Parang natutulog po ata sa pansitan. Di umano, mga kababayan, tayo nagtatanong lang naman. Bakit po kaya tuwing tatanungin sila, especially about po dito sa pagtakas ni Alice Guo noong 2024 pa po yun hanggang ngayon wala pa silang impormasyon. Di ba ngayon ipagpatuloy pa natin? Itong individual na ito ay nakatakas doon sa loob ng prosecutor's office. Diba? Dahil gumamit umano ng palikuran. So nagpunta pa po sila sa opisina ng commissioner, nagpapaliwanag po sila na doon sila natakasan. Pero kinahapunan po nakuha ng ating fugitive search unit ang kopya ng mga CCTV at napatunayan po natin na kasinungalingan yung report na binigay po nila sa opisina ng commissioner at itong pugante na ito ay dinala pa nila sa isang bar diba? in Quezon City along Quezon Avenue at doon po pumuslit yung pugante after
nilang bumaba sa bar. Walang humabol, walang nakatingin. O, hindi pinatakas nga. Ganun lang po kasimple mga kababayan. Kung hindi hinabol, kung walang nakatingin, ibig sabihin pinatakas nga yan. Kaya dapat talaga balasahin na eto pong Bureau of Immigration. Aba, kaya kayo po ay pinapasahura ng taong bayan. Dapat po magtrabaho po kayo ng maayos. Kasi eto mga kababayan, ganito lang naman kasimple yan eh. Hindi naman sila mapupuna ng katulad po natin. Hindi naman sila mapupuna ng mga vlogger, mga influencer at ng mga kababayan natin Pilipino kung okay yung pagtatrabaho nila. Dapat makulong o dapat imbestigahan at kapag ka napatunayan na pinatakas talaga ng tatlong ito ng mga taga-Bureau of Immigration mga kababayan, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali, dapat makasuhan po, maparusahan ng karampatang parusa ito pong mga tao na nagpatakas dito po sa Korean fugitive. Hindi nyo ba alam mga kababayan, nang dahil sa pangyayaring ito, isinisisi ng kampo ni Digong sa gobyerno kung bakit nakatakas itong Korean fugitive na ito. Kaya nga 'di ba panawagan natin nung nakaraang araw, dapat balasahin na ng gobyerno mga kababayan ito pong Bureau of Immigration kasi parang habang patagal ng patagal nagkakaroon ng mga matitinding problema. Especially mga kababayan nung nagkaroon ng hearing etong si Senator Risa Hontiveros, ilang buwan na yung nakalipas wala pa silang impormasyon o solid information ng pagtakas ni Alice Guo sa bansa noong 2024. Kaya nga dapat palitan na ng mga bagong empleyado, ito pong Bureau of Immigration, yung mga magagaling. Ano po, i-play pa natin. Basta na lang tumawid yung pugante at sumakay po ng getaway van. So ma'am, ano ang explanation nila sa inyo? Binayaran ba sila? Kasi diba, sabi niyo po kahapon, umiyak pa yung isa sa kanila sa inyo nung sinabing natakasan sila. Kita nyo nga, ito wait lang, basahin ko yung comment Hindi lang sa akin to nang gagaling mga kababayan. Kahit basahin natin yung komento, wait lang, tanggalin ko yung comment section natin. Ay, hindi, kita pala. Yan. Kung titingnan nyo sa baba, ano yung sabi dito? Please PBBM. Ito daw please PBBM, palitan mo na ang mga opisyales ng BI bago pa mahuli ang lahat. Ibig sabihin, pinapapalitan na ng mga kababayan Pilipino po natin yung mga opisyales ng Bureau of Immigration bago pa po mahuli ang lahat. Ano po kasi mga kababayan, biruin nyo sabi pa nga dito, bakit kasi hindi palitan? Pinatakas talaga, kasabwat, pera-pera lang, ligtas pugante. Yan po yung sabi dito. Dapat i-overhaul lahat ng contracted employees, pati mga matatanda ng 5 years old na pataas mga kababayan. Kasi kung titingnan nyo, kung hindi hinabol, kung pinapalabas nila na walang nakatingin, ibig sabihin pinatakas talaga yan. Explanation nila, sinasabi nila na wala silang awareness na nakatakas ito at saka yung storya po nila ay ibang-iba sa katotohanan. So talagang merong willful intent to deceive. Ma'am Mactan Leyde, mega love shoutout po Dahil may paiyak-iyak pa at sinasabi po na hindi nila alam na nakapuslit daw po sa palikuran yung individual. Nako! But the CCTV says otherwise. Napakalayo po nung storya na nakita natin sa CCTV. So are we looking, ma'am, na baka binayaran sila? Kaya po nila pinatakas? Yan lang po ang logical explanation para nila gawin yung ganon katindi at magsinungaling pa po sila doon sa kanilang paliwanag. Ma'am, nakausap niyo na po. Magaling talaga tong si Ma'am Magaling tong si Ma'am Dana Sandoval, itong spokesperson ng BI. Alam niyo kung bakit? Kasi mga kababayan, kita niyo yung paliwanag niya dito na aayon talaga dun sa lumabas na report. Ano po yung nakita sa CCTV, sinasabi po niya yung totoo sa taong bayan. Na mali yung ginawa ng tatlong taga-BI mga kababayan na kung saan na naging dahilan para makatakas etong Korean fugitive na ito. Alam niyo sana lahat ng empleyado ng Bureau of Immigration, sana katulad ditong si Ma'am Dana Sandoval. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, kung yung sa iba pagtatakpan pa pero yung sa kanya kasi mga kababayan talagang sinasabi niya na may paiyak-iyak pa daw yung isa at idinadahilan na kaya nakatakas, doon daw nakatakas sa korte, gumamit ng palikuran sabay puslit. Pero iba yung sinasabi ng ebidensya mismo yung CCTV, yung kuha ng CCTV na kung saan dinala pa nila sa may bar na naging dahilan para makatakas sa itong fugitive na ito kasi nga walang humabol. Ibig sabihin, pinatakas talaga. Po ba ulit sila matapos nyong makita yung mga CCTV at naipakita niyo po ba sa kanila na yun yung lumabas sa inyong mga nakalap na ebidensya? Actually, nakapag-file na po ng cases against them. Yun! On same day po, doon sa pagkatakas, pinailan na po sila ng kaso at saka terminated na po lahat ng tatlo
na individual. Yun po yung latest development since yesterday evening. Even the permanent employee po, naglabas na po ng desisyon ng Department of Justice terminating even the permanent employee. So lahat po sila terminated na. Apo, pero hindi po sila hold in custody ngayon. Tama yun. Dapat hindi nga lang terminated, mga kababayan. Dapat talaga kasuhan talaga yan at bulukin sa bilangguan. Kasi mga kababayan, saan ka ba naman nagkatala? Tatlo sila mga kababayan. Natakasan sila nung isang Koreanong fugitive. Yan, ma'am. Hindi po, but they still have to face the criminal cases that are filed. Tama! Ma'am, yung mga ganitong example, yung mga ganitong instance, talagang sa kasamaang palad, nagdudulot po na marami ang magduda sa kakayanan at sa kalinisan na rin Totoo po yan. ng Bureau of Immigration. Yung corruption po ang laging naiisip kapag ganyan. Ano po ang ano pong mga hakbang, konkretong steps po ang pwedeng gawin pa ng BI para malinis po ang inyong siguro image sa public? Balasahin lahat. Yun lang yan, mga kababayan. Kung gustong malinis ang imahe ng Bureau of Immigration, kailangang sumailalim po sila sa matinding balasahan. Ano po, at kailangan palitan yung mga yung mga hindi talaga bagay sa kanilang trabaho or hindi talaga nagtatrabaho. Kailangan palitan ng mga bagong employee na talagang nagtatrabaho. Na talagang nagtatrabaho, mga kababayan. Ano po, talagang may pagmamahal sa kanilang trabaho at hindi nasusuhulan ng pera. Yun po talaga ang pinakamainam dyan. Balasahin at palitan ng mga taong tapat sa gobyerno. Hindi yung mga tao na tapat sa serbisyo ng pera. Hindi ko naman sinasabi na ganoon sila. Pero ang sa atin lang kasi, kung gusto po nila mapanatili na maging maganda yung image ng Bureau of Immigration, kailangang sumailalim po sila sa matinding balasahan. Ipagpatuloy pa natin. Yes, I think one of the big changes ngayon ay talagang pinasuhan na natin sa korte. Yung mga escorts na mukhang may involvement doon sa pagtakas. Kasi kung before, basta na lang tatanggalin sa trabaho at parang kulang pa sa pagdadetect. Tama! Yung mga ganon dahil these are very brazen and siguro malaki yung offer for them to Tama yung sinasabi dito ni Ma'am Dana Sandoval. Alam niyo, sana siya na lang yung head ng sana siya na lang yung pinaka-head, mga kababayan, ng BI. Kasi kita nyo, yung sinasabi niya dito, hindi daw sapat. Natanggalin lang sa trabaho. Kasi nga baka mamaya malaki yung ibinayad do sa mga taong yon, kaya nila pinatakas itong Korean fugitive na ito. Dapat talaga kasuhan itong mga ito. I-accept na okay lang matanggal sa trabaho, okay lang ako magka-administrative case. But kung kulong na ang katapat, I think that would be one of the bigger deterrents or biggest deterrents for them not to do such activities na mga ganito. And siguro, ma'am, yung ganitong mga incident baka ma-embolden yung panawagan to have a revamp sa Bureau of Immigration na unang po kay Senator Risa Ontiveros. Ano lang po ang reaction nyo doon? Yes, we fully understand po. Of course, marami talagang kailangan baguhin at marami pong binabago. Yan! Si Commissioner Viado po has only been in office for around 150 days. So ngayon po, nag-i-implement tayo ng maraming changes doon sa mga sistema na bulok na nakikita natin na kailangan po talagang baguhin. So, ma'am, sa ngayon, hindi pa natin alam kung nasaan itong Korean at kaninong sasakyan kaya yun, yung sinakyan niya? Yung sasakyan po na sinakyan niya, mukhang pribado na sasakyan. We do have solid leads already and we're hoping to recapture him in the next few days. Nanghingi na rin po tayo ng tulong doon sa mga partner agencies natin para mas lumawak po yung search at detect po siya. Ma'am, pahabol lang, when we say terminated doon sa tatlong empleyado, sinibak po sa pwesto o sinibak po sa serbisyo? Sinibak na po sa serbisyo, lahat po nung tatlo na individual. Dalawa po yung contractual at isa po yung permanent employee. The contractual employees were kasi hindi naman natin kailangan ng mga taong ganyan na nababayaran ng pera, mga kababayan, yung serbisyo nila. Hindi kailangan ng gobyerno yan. Ang kailangan ng gobyerno yung mga taong tapat at marunong makontento sa kung ano yung sinasahod po nila. At yung tapat sa kanilang serbisyo, mga kababayan. Alam nyo kung tutuusin, kapag kasi yung tao po may pera, gagawa po talaga ng illegal yan. Kahit makipagsabuatan sa mga tao, mga kababayan, na may ginagawang illegal, magkapera lang, gagawin din ng mga yan. Kasi nga, ang nasa utak lang naman nila, hindi naman para mahalin yung trabaho kung hindi para kumita ng pera. Kaya dapat lang talaga na kesa magpatakas pa sila na magpatakas ng marami pang ganyang klase ng mga fugitive, kababayan, at mga kriminal, dapat tanggalin talaga sa serbisyo yung mga yan. Kasi yan ang anay talaga na sumisira
sa lipunan po natin. Ano po, yan yung mga anay na talagang nagpapabagsak ng gobyerno. Kaya dapat talaga puksain yung mga yan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Removed immediately nung same day po, nung insidente. Yung permanent employee po has to be elevated sa Department of Justice, and nagbaba po ng desisyon ng Department of Justice kahapon na sibakin na rin po yung individual na yun sa Tama! Doctors, nurses, and engineers who have Tama yung sinasabi dito ni Ma'am Dana Sandoval. Tuloy pa natin. Kasi doon sa hearing po nitong linggo, nakaraang linggo, nagulat si Senator Risa na 6 months na since na-aresto si Alice Go. Hindi pa rin po alam ng BI kung... Wait lang, balik ko lang ng konti ha. Maganda tong tanong dito mga kababayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Na 6 months na since na-aresto si Alice Go, hindi pa rin po alam ng BI kung nasaan siya. Ano po bang explanation doon? Yes, yung PROPO has been expanded not just to cover BI but also other government agencies. Kasi malinaw po doon sa investigation natin na itong si Alice Guo did not pass through mga formal po na paliparan or mga pantalan na covered po ng jurisdiction ng Bureau of Immigration. So yun po ang isa natin na nakikita na malinaw, and siguro solid with solid information tayo dyan na hindi po dumaan sa mga formal na paliparan. Oh. But, yun nga po, we're expanding the investigation because mayroong mga ruta na illegal na hindi po na hindi po under the jurisdiction of immigration, kagaya po ng mga Pampang, yung mga malalayong mga areas that you can cross siguro basta-basta. Kaya po, kinakailangan natin yung tulong din ng mga local law enforcement to continue the investigation. But on our end, the information that we got from the our areas of jurisdiction, wala pong dumaan sa atin na ganito pong individual. Opo. Ma'am, hindi ba failure on the part of BI na hanggang ngayon na hindi pa rin po natin matukoy kung paano siya nakatakas? Oh. I think there is need to din siguro to siguro clarify the areas of responsibilities of the Bureau of Immigration. Kasi 6 months na. Di ba mga kababayan, 6 na buwan na nakalipas. Wala pa silang solid na pinanghahawakan kung saan dumaan etong si Alice Guo, kung sino yung mga tumulong sa kanya, kung paano siya nakapuslit, nakatakas ng Pilipinas, mga kababayan. 6 na buwan na po. Wala pa silang pinanghahawakan, mga kababayan. Wala silang masabi. Ibig sabihin, mahina yung ginagawa po nilang investigasyon. Sa totoo lang, mga kababayan. Kasi kung malakas yung ginagawa nilang investigasyon, 1 to 2 months, siguro na-identify na nila kung paano nakatakas etong si Alice Guo. Pero hanggang ngayon, mga kababayan, 6 na buwan na. Wala pa silang hawak na solid na pinanghahawakan kung paano nakaalis ng bansa etong si Alice Guo noong 2024. At isa pa dyan, mga kababayan, wala din silang gaanong idea kung nasa saan etong si Harry Roque. Yan po kasi ang isa dapat na nagagawan po nila, mga kababayan, at napapagtuunan nila ng pansin, nagagawan nila ng paraan. Kasi unang-una, kung sila ay matatakasan ng paulit-ulit or kung sila malilito ng paulit-ulit ni Harry Roque, talagang hihina ang tingin ng mamamayang Pilipino sa galaw o trabaho nitong Bureau of Immigration. Ano po, ipagpatuloy pa natin? Kasi pag sinabi natin na entry and exit, parang automatic in our head, it's immigration already. But of course, BI is covers the formal areas of entry and exit, but not the areas that are siguro masasabi natin na hindi normal na ruta ng mga bumabiyaheng individual. Ito pong mga areas na ito ay covered either by the local government unit, of course, by the local government unit, the local law enforcement, at kung katubigan po yan, kasama po ang Coast Guard sa pagtulong sa pagmamonitor nito. So I think there's also a need to clarify that we're also working with them to get to the bottom of this, because even if it's not under our jurisdiction already, it's not within our scope of authority, gusto pa rin natin to get to the bottom of this. Tingin nyo, mga kababayan, kung sakali na halimbawa etong 3 taga-BI, balik lang natin doon ipagpalagay nyo yung 3 taga-BI na nagpatakas dito po sa yung 3 security na nagpatakas dito sa sa Korean fugitive. Sa tingin nyo, gagawin kaya nila yon kung wala nag-utos sa kanila? Hindi, ako nagtatanong lang naman. Nagtatanong lang naman ako, mga kababayan. Sa tingin nyo, gagawin kaya nung 3 yon kung walang nag-utos po sa kanila, or kung wala silang kasabwat, mga kababayan, na medyo malaking tao dyan po sa BI? Ako nagtatanong lang naman. Hindi ko naman sinasabi na
May kasabwat talaga sila. Ang sa akin lang mga kababayan, nakakapag-isip din kasi eh. Kung iisipin po ninyong mabuti, sa tingin nyo maglalakas ng loob yung tatlong security na sunugin yung kanilang trabaho para lang mapakawalan etong fugitive na ito, etong Korean fugitive na ito kung wala pong nag-utos sa kanila. Di ba mga kababayan? So dapat talaga ma-revamp eto pong Bureau of Immigration kasi masyadong ano na ang image nila. Masyadong pababa na mga kababayan. Kaya dapat talaga ma-revamp, mapalitan ng mga trabahador na bago mapalitan ng mga opisyales para maging maganda yung serbisyo po nila. For us to be able to siguro give inputs kung paano ipa-plug itong mga areas na to that are being used for illegal travel. Opo. And siguro ma'am, habol ko lang yung sa POGOs naman ma'am. Ang sabi po ni Senator Gatchalian, katangahan on our part na hingin from the arrested POGO workers and even POGO bosses na sila yung mag-shoulder nung kanilang ticket pabalik dapat ng China. Syempre bibili sila ng ticket na parang may layover. So pagdating doon sa kung saan man ay pwede silang makatakas. May magiging pagbabago po kaya sa protocols po ng BI regarding this? We do understand po and we do appreciate the comments of the good senator, pero sa atin po, sa ating batas ay ang deportation po ng isang foreign national should be covered by the individual himself. Hindi po natin gusto na ang sambayanan po ang Philippine government, ang mga kababayan po natin ang gagastos para sa deportation ng isang illegal alien. May point dito. din. Siya po ang nang-abala sa bansa natin, kumasto siya para sa pag-alis po niya kasi hindi po para idagdag pa natin sa burden of the Filipino people yung gastusin para sa deportation of a foreign national. The current procedure po is the foreign national spends for his deportation. So siya po ang gumagastos para sa pagbili ng kanyang ticket. And ang problema, paano kung yung mga POGO workers, mga kababayan, ay wala silang pera pambili ng ticket. So magtatagal pa sila dito sa ating bansa. Bakit hindi na lang gamitin? Ito lang naman yung sa akin mga kababayan, napakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Since marami namang nakumpiskate na pera doon sa iba't ibang mga POGO hub, bakit hindi na lang gamitin yung mga pera na yan at ipambili ng ticket tapos paalisin na yung mga Chinese na yan? Ano po yung mga Chinese na nahuli na nagtatrabaho ng illegal dyan po sa mga illegal na POGO hub? Ano po, bakit hindi na lang gamitin yung pera and then ipambili ng ticket nila para mapaalis na sila ng bansang Pilipinas, maibalik na sila sa kanila pong bansa? The ultimate goal is to send him outside the Philippines in the fastest possible way na kinakailangan. Ano pwedeng gawin ma'am ng gobyerno para hindi naman tayo yun nga mabutasan po doon at maka mag-travel pa kung saan-saan itong mga idinedeport natin? Oh. I think it might be something to be clarified. It might be a misunderstanding that immigration has to ensure na forever this individual will remain in China once deported. Deportation, the concept of deportation is the individual has to be removed. Kasi sa totoo lang, kung pera pa ng taong bayan, ng mamamayang Pilipino yung gagamitin dyan, kawawa naman. Yung mga kababayan po nating Pilipino, especially yung mga nagbabayad ng tax. Kasi biruin nyo sila na nga nang abala sa Pilipinas, sila na nga ang nagtrabaho dito ng illegal, sila na nga naging empleyado ng mga illegal na POGO dyan na naging dahilan para masangkot itong mga ito sa iba't ibang klase ng krimen. Pilipino pa yung gagastos, mamamayang Pilipino pa yung gagastos para maibalik po sila sa kanilang bansa mga kababayan. So bakit hindi na lang gamitin yung mga perang nasamsam dun sa mga POGO hub para ipambili ng ticket ng mga yan tapos pabalikin na sila sa kanilang bansa? Di ba mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. From Philippine soil. Dahil siya po ay merong violation sa Philippine soil. At yan po ang jurisdiction ng ating bansa, itong Philippine soil. So the goal is to remove him or the individual sa bansa pong Pilipinas. Hindi na po natin saklaw kung umalis po siya ng bansa, nagpunta pa po siya sa kung saan-saan. That would not fall under the jurisdiction of the Philippine government. Lagi ko pong ginagawang example, halimbawa po may TNT na nag-deport from Estados Unidos, naisipang pumunta pa sa ibang bansa, nag-Hong Kong, kung saan pa, Singapore. Ang Estados Unidos would not have jurisdiction kung saan man pumunta yung kababayan natin because blocked na siya sa Estados Unidos. The same concept goes for the Philippines and actually most countries worldwide. Once a foreign national is deported, that is considered to remove him from the Philippine soil and stop him or block him from ever returning.
Ayan, maliwanag mga kababayan ha. So ang sa atin lang sana magkaroon ng balasahan dito po sa Bureau of Immigration para nang sa ganun mga kababayan manumbalik or maibalik yung tiwala ng mamamayang Pilipino dito po sa Bureau of Immigration. Saan ka ba naman nagkatala? 3 yung nagbabantay mga kababayan na security dito po sa dito sa Korean fugitive, pero natakasan pa sila at ang pinakamasaklap dito, wala man lang humabol dun sa 3. Ibig sabihin, pinatakas po talaga yon mga kababayan. Ano po? So kayo, kung kayong tatanungin mga kababayan, ano po masasabi po ninyo? Ano po ang komento po ninyo mga kababayan? Hingil po dito